Mga katambay, mga kabayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok sa ating bansa o saan man sulok sa panig ng mundo tayo naroon ay maingatan po tayo, mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Napakaganda po pag-usapan ito. Ito pong batikos. Binatikos po ni Senator Marcoleta. Ito pong panukalang batas ni Senadora Amy Marcos. Totoo po ito. Ang tanong po rito, sino magbe-benefits? Sino magbe-benepisyo nitong batas na ito? Hindi naman po si dating Pangulong Duterte. Dahil unang-una si dating Pangulong Duterte ay naipatapon na nila. Wala na pong jurisdiction ng ating bansa sa ICC. Sino po makikinabang nitong batas na ito? At ito po ba'y kapaki-pakinabang? Mukha po yata umano. Pinaghahandaan na po na bigyan ng proteksyon ng Senadora Amy Marcos umano ang kanyang pamilya. Lalong-lalo yata ang mga sangkot sa mga naghudas at nagtaksil sa dating Pangulong Duterte. Kasi wala na pong gagawa kasi nito eh. Kauna-unahan po sa kasaysayan ng panahon natin o ng ating bansa na nagkaroon po tayo ng presidente na gumawa po na ito, na gumawa po ng ganitong diskarte. Siraulo lang po, umano ang nakaagawang ganitong presidente. Mahina at talagang iba ang kanyang pagkatao at ang kanyang kaisipan sa makakagawa ng ito. Dahil una-una, meron tayong sariling judicial. Gumagana at nagpapangsyon ng ating mga korte. Siraulo na lang umano makakaisip nito na magpatapong ka na isang Pilipino. Lalong-lalo na kung dati pang Pangulo. At wala pang jurisdiction sa'yo. Yung pinagtapunan mo, doon ka magtataka. Ang ginagawa natin bilang Pilipino, sumasagip tayo ng mga Pilipino na mga nasa ibang bansa, lalong-lalo po ito kung nalalagay sa kapahamakan. Kinukuha natin pilit, ginagawa natin ang pilit ng paraan na sila'y makabalik sa ating bansa. Pero sa pagkakataon na ito, nung pumasok po sila lang po ang gumawa na magpamigay at magpatapon ng isang Pilipino. Kaya po napakaganda po itong paliwanag ni Senator Marcoleta. Dito po sa ginagawa ng isang Senadora Marcos na mukha po yatang pinaghahandaan na po nila ang proteksyon na hindi rin po sila maipatapong muli umano, mga kababayan. Pakinggan po natin si Senatora Marcoleta. Sinong mabe-benefit nung batas na yun? Mawalang galang na kanino. Wala ng jurisdiction ng ICC. Kasi yung act na yan, okay lang. Kung meron pang susunod sa loob ng 100 taon, meron pang uuliin, yun ang makikinabang dito sa batas. Binatikos ni Senador Rodante Marcoleta ang panukalang batas na President Rodrigo Duterte Act na inihain ni Senador Amy Marcos. Ito panukalang batas eh. Ni Senador Amy Marcos. Ito ay Senate Bill number 557. Ayan, ano bang laman dyan? Ito po ay panukala na gawing krimen ang isang, kung tawagan ay extraordinary rendition na ang isang Pilipino ay itatransfer o dadalhin sa isang bansa. Okay. Sa foreign country na walang consent o pahintulot ng alinmang hukuman sa Pilipinas. Parang yun nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila sasabihin kahit wala namang pahintulot o hindi naman ipinagpaalam sa hukuman ng Pilipinas. Okay. Gagawin itong isang krimen. Pagka ginawa at ikaw ay napatunayan na kasala, maaari kang makulong ng mula 6 hanggang 20 taon. Wala pa ba tayong batas tungkol dyan? Wala pa. Kasi yan, nadala si first time eh. Oo. Wala ba ng batas? Saan na nagbabawal sa ganun? Hindi, meron tayong batas, pero hindi direktang ganyan ang sinasabi. Kaya pala. Halimbawa, talaga bang meron siyang hinihain na ganyan? Meron po. Kasi, Opo. kung titingnan mo, merong Republic Act 9851. Opo. Ang sinasabi, yan ay is about international crimes. Yes. Mga genocide and other high crimes, sabi niya. Opo. Lahat ng mapapatunayan na nagkasala ng krimen na binabanggit sa batas na ito ay uusigin dito sa ating bansa. Ang jurisdiction dito. So hindi mo na kailangan yun. Okay. Sapagkat magkakasala ka rin sa batas na yun eh. Hindi lang tinupad eh. Kaya nga tama naman yung ginawa nila na nagsimula sila sa investigasyon
investigasyon, di ko naman alam kung tatapusin pa yun o hindi. Yun ang problema ng mga kumisa nag-iimbestiga eh. Nag-iimbestiga ka, pagkatapos bigla na lamang atras o bigla na lamang mawawala. Hindi naman papaliwanag kung ano nangyari. Ayun na nga. Sa kamara ganun din. Kumisa magtatanong ka, bakit tayo to? Sir, magtanong na lang po kayo sa taas. Puro ganun eh. Hindi lang, wala ba kayo paliliwanag? Baka naman sa Senado, boss, tama na yung dalawang hearing. Pwede ba yun? Ako ang record ko, ang hiniring ko sa Congress, Deputy Speaker yun, tinapos ko yun. Kahit na sino pang makialam. Kahit Speaker pang makikialam, hindi ka makikialam. Tatapusin ko yan. Dapat ganun. Para yung tao maniwala, ganito ang pamamaraan. Opo. Hindi ko kinikriticize yung bill na yun. Bakit hindi ko pa nakita yun? Pero sinong mabe-benefit nung batas na yun? Mawalang galang na kanino man. Nangyari kay PRR lang yun eh. Ilang daang taon bago maulit yun. Ang kailangan mag-ano ng batas, yung lahat mabe-benefit. Yung mas maraming mabe-benefit. Ang tinutukoy dito, yung tungkol sa ginawa kay Pangulong Duterte. Uulitin pa kaya yun? Kung uulitin si Senador Bato, doon lang uulitin. Pero hindi pa naman batas yan eh. 9851, okay na yun eh. Di ba? Oo nga po. Ilang tao ba ang nabe-benefit sa batas? Palagay mo, sige, nagtalo-talo kami. Ginugol namin ng 3 taon. Naisa batas ito. Ano pangalan? PRRD Act. Sino ang uusigin pa maliban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Meron pa kayong mangyaring kagaya niya, no? Na hindi pagpapaalam sa korte. Wala na siguro. Sino makikinabang sa batas na yan? Hindi ba ang batas national? Dapat maraming makinabang. Kung isa lang. Meron pa, tinatanong ko, meron pa ba? Baka wala na eh. Baka naman to. Wala nang jurisdiction ng ICC. Magyayabang ba yan na mag-i-issue pa ng warrant of arrest? Sabi ko nga sa inyo, meron na tayong Republic Act 9851 na ang isang tao, ang isang residente natin dito sa ating bansa, Pilipino, hindi mo naman siya basta-basta mauusig o mapoprosecute o kaya editin nang hindi mo sinasang-alang-alang yung ating batas dito sa ating bansa. Yun namang Rome Statute na yan ang kumakatawan sa ICC. Ang kanyang pinakasentro naman ay yung tinatawag na principle ng complementarity. Ibig sabihin, inuuna muna yung karapatan ng isang national o estado na siya muna ang gumawa ng pang-uusig sa nakalabag ng ganitong klaseng krimen bago sila. Lalong-lalo na kung yung local domestic court ay willing and able na gumawa ng bagay na yan. Wala naman nagsabi na ang ating bansa, yung mga korte natin, mga prosecution service, di ba sila nagsabi, kami po'y walang kahandaan, kami po'y walang kakayahan. Ayaw po namin gumanap ng tungkulin natin na mang-usig po ng krimen na binabanggit po ng batas na ito. Wala naman sabi. Ang katotohanan ng bansa natin ay open, bukas, umiiral, nagpa-function lahat. Bakit mo dinala ron si Pangulong Duterte? Ako, meron din akong resolusyon, 2 eh. Siguro sa Lunes, kasi sasabihin pa lang po. Pina-analyze ko pa lang eh. Kasi yung act na yan, okay lang kung meron pang susunod sa loob ng 100 taon, meron pang uuliin, yun ang makikinabang dito sa batas na ito. Pero yan po mga tambay. Totoo po sinasabi ni Senator Marcoleta, sino makikinabang? Kumpleto na po tayo ng batas. Kaya lang po kasi nangyari yung ginawa kay dating Pangulong Duterte na maipatapon mo sa dahig na walang jurisdiction ng ICC sa atin dahil po hindi nila sinunod ang batas. Kumpleto na po ang batas natin. Kaya nga lang po, Senator Marcoleta, meron po kasi tayong napakagaling na DOJ Secretary at ubod ng galing na Pangulo ng bansa. Napakagagaling po nila, lalo-lalo po sa batas. Nakita nyo po? Kaya po ang nakikita po dito, komento ko po, kung may susunod na katulad po ng ugali at galing na nakaupong Pangulo ngayon at galing ng isang DOJ Secretary, kung mayroon pa susunod na mga ganyan lingkod bayan, ay isang protection po ito. Yata, umano ni Senadora Amy Marcos sa kanyang kapatid. Hindi kaya? O sa kanila? O sa mga nagsabuatan na hindi po nasunod ang proseso ng batas, lalong-lalo sa ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Kaya po yung sinasabi ni Senator Marcoleta, sino magbe-benefits? Kailangan pag gumawa ka ng batas, lahat po ay magbe-benefits. Mukha po yatang may pinoproteksyonan lang po. Mukha po yatang nakakaramdam ang isang Senadora Amy Marcos na baka danasin po di umano ng kanyang kapatid at lahat ng kasabwat ito. Kaya naghahanda na po kaya ng proteksyon na hindi rin maipatapon
Natatakot kaya sila sa sarili nilang multo? Dahil yung multo yata nila umano, mga kabayan, ay ayaw nilang mangyari sa kanila na sila rin ay ipatapon. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Dahil kung pag-aaralan mo ang sinasabi ni Senator Marcoleta, hindi na kailangan ng batas na sinusulong ni Senadora ni Senadora Marcos. Dahil meron na. Ngayon, pinagaganda mo lang yung batas na PRRD law o PRRD Act. Pinagaganda mo lang dahil ginamit mo yung pangalan ni dating Pangulong Duterte. Pero ang tanong, mabebenepisyo pa ba ito? Dahil ayaw nyo nang maulit. Pag hindi na kasi kayo nakaupo sa pamahalaan o hindi na sila nakaupo, ayaw nilang mangyari sa kanila yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte na hindi nakatikim ng tamang proseso ng batas. Masyado siyang pinulitika. Kidnapping pa nga ang ginawa. Hindi po ba? Kaya sa tingin po, kahit po si Senador Marcoleta, mga kababayan, sa tingin niya, kaya nga siya nagtatanong, sino magbebenepisyo itong isinusulong na batas ni Senadora Amy Marcos? Di po ba? Kung lalagyan mo ng logic, sino po ba yung nagpakahudas at nagpakataksil sa bayan at sa ating judicial at sa isang dating Pangulo? Hindi po ba? Sino po ba yung takot at may karga-arga na ayaw maulit o ayaw mangyari sa kanila yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte? Napakarami po nila nagsabwatan. Hindi po ba? Kaya siguro, ang iniisip ng mga ito, lalo ni Senadora Amy Marcos, para hindi na maulit, mga kababayan, kasi unang madadamay nga naman at maipapatapon ang kanyang kapatid. Di umano. Hindi kaya? Matalino. Kung iisipin mo, matalino pala talaga ang senadora. Kailangan talagang proteksyonan at nagbibigay pa ng batas, proteksyon na kahit anong gawin ng kanyang kapatid at kahit anong gawin ng administrasyon ngayon ay hindi po sila pwedeng ipatapon. Mananatili sila sa bansang Pilipinas dahil gagawa sila ng batas na hindi na sila pwedeng ipatapon umano dahil may batas na. Ayaw na rin po nilang maranasan yata yung nangyari na pinatapon po sila nung una na isang damokal na problema ang ibinigay sa ating bansa. Kaya nga sila na ipatapon. Kaya ngayon, gumagawa na po ng batas para proteksyon at mukha po yatang nagagamit pa si dating Pangulong Duterte. Si dating Pangulong Duterte, hindi na makikinabang sa batas na yan. Wala nang kapaki-pakinabang si dating Pangulong Duterte dyan sa batas na ginagawa ni Senadora Amy Marcos. Mga kabayan, pumapabor po yan doon sa mga gumawa ng katarantaduhan na mga hindi lumabag o sinasabing lumabag sa batas. Sila po ang magke-credit niya ng batas na yan. Yung mga lumabag sa batas ang magke-credit. Hindi po si dating Pangulong Duterte. Maniniwala lang po tayo doon sa sinasabi. Tama yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Di po ba? Ikaw maghi-hearing ka pero hindi mo naman tututukan. Papatayin mo lang. Ilang hearing, tatabunan mo na. Totoo po yun Nangyayari po sa atin yun. Puro hearing ng hearing. Pero ano po nangyayari sa hearing? Nawawala lang po parang bula. Kung talagang gustong tulungan ni Senadora Amy Marcos ang mga Duterte at ang dating Pangulong Duterte, matagal niya na pong natulungan yan. Di po ba? Unang-una, yung pag-aresto pa lang sa dating Pangulong Duterte, kung gusto mo tulungan yan, pumunta ka na agad sa Malacanang. Kinausap mo na agad, urgent ang kapatid mo. Dahil matagal pa nila bago ibiniyahi yan. Ilang oras pa po. Dinakip nila yan ng sapilitan sa airport, maaga pa at gabi nung kanilang inilipad. Di po ba? Nanatili po yan sa Villamor Air Base. Nanatili sa Villamor Air Base ang dating Pangulo, pero wala po tayong nakitang Amy Marcos na talagang pinigilan niya ang kanyang kapatid. Hindi po ba? Na talaga siya'y direktang pumunta sa Malacanang at kaya naman niyang gawin yun dahil siya'y kapatid. Hindi po ba? Nangyari po ba yun? Ni hindi natin nakita ang anino
Nung pumunta at pinipigilan ng Vice President sa Villamor Air Base, ayaw papasukin ng mga kapulisan at kasundaluhan. Dahil po ang sinusunod nila yung general ngayon na si Torre. Di po ba? Walang nakapasok. Kung ang ginawa ng Senadora Amy Marcos, kung talagang siya ay sinasabi niya ay para sa tama, nakita po sana natin siya kasama ng Vice President na sinasabi niya kaibigan niya. Sinamahan niya sana ang Vice President na gustong pumasok din sa Villamor Air Base bilang anak at bilang isang abogado. Hindi po ba? At ito po'y Vice President. Hindi rin nila pinapasok. Hindi po ba? Nasaan ang Senadora Amy Marcos? Wala. Hindi natin nakita, nasilayan. Nasaan siya? Mahigit kalahating araw. Tapos ngayon, gagawa ka ng batas kung kailan nahando na ang dating Pangulong Duterte, wala ng jurisdiction ng ating bansa sa ICC at kontrolado na nila lahat ng sitwasyon. Kung yung hinihiling nga lang ng pamilya Duterte na pansamantalang kalayaan, walang magawa ang ating bansa. Di po ba? Sila pa rin ang masusunod, ICC, dahil ang may kagagawa nito ay yung nagpakidnap na hindi maamin ng Senador Amy Marcos na ang utak at nagbigay ng permiso at go signal na dalhin sa dahig ang dating Pangulong Duterte ay mismo ang kapatid niya. Kaya nga po, palaisipan yan. Palaisipan. Nasaan ang Senadora nung mga time na kung talagang gusto niyang tulungan na ito hindi madala sa ICC. Nasaan siya? Mga kababayan. Ngayon, gagawa ka ng batas. Kaya katuloy napupulaan ni Senador Marcoleta. Yung ginagawa mong batas, tinatanong ka ngayon, sino magbe-benefits ngayon ng batas mo? Hindi ba kayo umano? Proteksyon ng mga naghudas? Dahil darating po ang tamang panahon, mga kababayan. Ang tamang panahon po ay darating. Malilitis din po sila sa tamang panahon. At lalabas po lahat talaga ang mga kasalanan nila umano na mga paglabag sa batas. Kaya siguro yung sinasabi ni Senator Marcoleta, kaya gagawa ng batas, sino makikinabang ng batas? Sino? Ang tanong din ni Kamanong. Yun din ang tanong ng Senador Marcoleta. Mga kababayan, sobrang talino po. Advance mag-isip. Hindi kaya advance mag-isip umano ang Senadora? Dahil baka nga naman danasin muli dahil sa ginawa ng kanyang kapatid na paghuhudas at napakaraming paglabag sa batas, ay ayaw niya nang maulit na muli silang mapatapon o muling ipatapon ang kanyang kapatid o yung lahat ng sangkot dito. Kaya kailangan gumawa ng batas nang maproteksyonan nang hindi na sila makaalis ng bansa kahit sila po ay bigyan ng isang damukal na kaso. Pero bihira naman po kasi gumagawa niyan eh. Katulad po ng sinasabi ni Atty. Marcoleta at ni Senator Marcoleta. Abogado po yan eh. Bihira po gumagawa niyan. Ang gumagawa lang po niyan, yun talaga pong ang utak. Ang utak po ay hindi utak ng isang presidente. Kasi walang presidente pong gagawa niya kung matino ang presidente. Dahil unang-una po, ang presidente po ay sumusunod sa batas. Ang batas po ang sinusunod ng presidente. Kaya nga sinasabi ni Senator Marcoleta, mangyayari lang yan sa mga susunod pang panahon na mga mahigit 100 taon. Kung meron pang presidente na bugok at hindi sumusunod sa batas. Palibasa ngayon, mismo kasi ang Vice President nagsalita na rin eh. Mula kasi nung makabalik sila sa kapangyarihan, lahat po gagawin nila para daw po hindi na ito mawala, mga kabayan. Kaya yan, ganun po nangyayari ngayon. Tama po ang Vice President. Lahat ay gagawin nila kahit labag sa batas para lang po hindi sila mawala sa kapangyarihan. At ganun din po kaya ang gusto ni Senadora Amy Marcos, mga kabayan. Ginagamit niya lang kaya ang Vice President? Nagtatanong lang kaya. Nagtatanong lang po si Kamanong. Ginagamit niya pong muli para do sa kapangyarihan na hindi na mawala sa kanila. Dahil ang magbe-benefits din po ay isa rin siya roon di umano
sa magbe-benefits kung hindi na po sila mawawala sa kapangyarihan? Hindi po ba, mga kabayan? Ayan, maganda po yan. Naniniwala po ako at sang-ayong po ako sa pinaliwanag ni Atty. Marcoleta, ni Senator Marcoleta. Tama-tama po yun. Yun din po ang aking komento at tanong. Sino ang magbe-benefits niyan? Kanino yan protection? Hindi po ba? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po mga kabayan. Mabuhay po kayo, ingat po kayo mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po, Kingston 123 na Hong Kong, Eric Hershio na Canada, Jake Yahoo 4531 na Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Arish ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, si Annie Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog at si Norma Garcia. Thank you po mga kabayan. Ingat po kayo. Lalo po sa inyong mga paggawa. Maraming salamat po. At syempre po yung dasal at panalangin po, isama po natin sa ating mga dasal ang pag-iingat po at maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President at ang ating dating Pang Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay, kalakasan at maingatan po siya sa kapahamakan at makabalik na rin po sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po mga kabayan sa mga dasal po. At muli po mga kabayan, paalam po muna. Ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.